Palang araw guys, another content na naman tayo about flushing fluid na diesel na crudo o yung diesel fuel yung gagamitin natin as a flushing fluid dito sa brand nyo na H100. Okay, so tara, samahan nyo ko paano natin malalaman kung ano yung mga dapat gawin. Okay, bago tayo magsimula, kailangan muna natin magpasalamat sa ating mga supporters and followers, so sa ating Carsling TV. So ito po sila, let's go, pasok. Palang araw, meron tayong client na H100. So ang ituturo ko sa inyo, basic pointers sa tutorial kung paano mag-flushing ng engine gamit natin yung ating fuel o yung crudo. Okay, so ito yung ilalagay natin na flushing fluid. Yan, crudo yan guys, na 3 liters. So samahan nyo ako sa basic pointers kung paano gamitin yung flushing fluid na crudo ang gamit natin. Okay, so at least malaman nyo kung paano kayo mag-flushing na gamit nyo lang yung video natin, mga step by step na basic pointers kung paano gamitin at paano gawin na DIY. So marami nagtatanong sa akin kung paano daw gawin. So nakapag-vlog naman ako to almost 3 sasakyan na na-vlog ko nito. Yung iba hindi ko na na-vlog kasi nga medyo loaded tayo. Pero may nag-request uli. So sa H100 naman to. Ayan. Dito natin gagawin yung flushing fluid na crudo. Okay? So sige. So pagkatapos yan, ilalagay natin na oil is yung hado. After natin mag-flushing ng crudo, ang ilalagay natin is yung hado oil, which is 20W50. So nandyan po sa description ko yung FB page natin. So pwede kayong mag-inquire po doon. Okay, so chat nyo lang ako sa baba, tapos I will reply automatic. Okay, sige. So gawin natin, magagawin natin step is magtatanggal tayo ng lumang old oil. So tatanggalin natin yung lumang oil na 3 liters kasi 6 liters ang H100. So magtatanggal tayo ng tatlong litrong oil doon sa luma niya bago tayo maglalagay ng fuel. So ang gagawin yung sistema guys, tatanggalin niyo yung 3 liters na old oil mula sa makina. Okay, so sasahurin niyo to. Estimate niyo, kailangan marunong kayo mag-estimate. Pag hindi kayo marunong mag-estimate, mahirapan kayo. So dapat expert ang titiran nito, marunong talaga. So open na natin, mga 3 liters lang. Pagkatapos niyan, okay na. Yan. Sorry, kapan. Estimate din, mga 3 liters lang. Pag hindi kayo marunong mag-estimate, tingnan nyo na lang sa dami. Medyo malapot na siya. Yan, yan ang teknika, tandaan niya yan. Okay na, so okay na siya guys. Ang gagawin naman natin is yan, tatakpan na natin. Okay, so madungis na siya tingnan, pero mamaya makukuha niya. Higpitan natin to para hindi siya, pagpaandar natin mamaya hindi siya tumalsik. Okay, okay na, so tapos na tayo guys. Ang gagawin natin dito tayo sa makina, bubuksan na natin itong makina ito para maglalagay tayo ng fuel, yung crudo. Ubos natin to lahat, 1 galon. Okay, sige. Okay, so bukas na natin guys. Check natin yung parang madumi. Okay, so sige, hindi na natin concern yung dumi. Ang problema natin yung sa loob. Okay, so ang gagawin natin ngayon is open natin yung takip. And then so far okay pa naman, medyo madumi nga lang. Tapos ang gawin natin, susukatin natin yung yung level, kung saan yung level niya. Tignan natin. Ako lang mag-isa guys. Ayan, so punasan ko muna. Balik ako pag napunasan ko na. Okay, so ayan na, malinis na. So balik natin. I-check nyo unang-una yung level. Dahil nagbawas sa akin ng 3 liters doon. So ang gawin nyo, check nyo muna kung hanggang saan yung level ng oil, kung sagad na ba. So ibig sabihin, tama-tama lang talaga. So ang gagawin natin, maglalagay natin ng oil. So almost naubos natin ng oil. Okay, yan. So ang gawin natin, lagyan natin ng fuel. So, okay na yan. Ang may natirang oil dyan, siguro mga 2.5 litro. So lalagyan na tayo nito guys. So dahil dumayo man lang kasi tayo dito sa lugar na to, dayo lang tayo, hindi ako nakapag ready ng imbudo ng funnel.
So mamamanuhin ko na lang muna, pero maghanap ako ng paraan. Wait lang So lalagyan tayo guys ang ating veteranong bigat yung mga fans. Hello fans. Hello. Okay, so ilalagay na natin guys ang 4 liters, so 3.5 lang nalagay natin. So dapat sa mga marunong lang to ha, mga biyasa, kasi pag hindi kayo biyasa ay hindi pwede. Ilaw. Yun, ilaw. So ilalagay natin yung fuel. Ayan. Opya. Tapos check natin yung level ng Okay, so check natin yung guys, yung level. Chicken. So ulang pa. Ayun, ubusan natin guys. Okay. Ubusan natin yung ito. Total lang isda lahat. Ay, maliit niya. So, advice ko lang sa inyo, kung hindi kayo marunong, wag na kayong mag DIY, baka maghirapan kayo. Okay, so inubos natin isang galon. Okay. Tapos balik natin yung takip. Yan. Okay. Check natin yung level. Yan, tama lang. Sige, pandarin na natin. Okay. Okay, tapos na tayo mag ng level ng guys. Ang gagawin natin, papandarin natin yung makina. Yan. Okay. Set up na si lalim. Okay na rin to. And then papandarin na natin. Start. So pag nag-pander kayo, huwag nyo na gano'ng yung RPM ng malakas. So tip ko sa inyo, kailangan tama lang, idling lang. Tapos apakan nyo lang ng revolution ng kasaglit. 1 2 3 4 5 6, tapos patay. Yan, kasi may konti na naman para may scattered lang yung may scattered lang yung fuel mismo doon sa loob ng internal loob ng makina. Tapos may konti, i-start naman natin. Yan. 1 2 3 4 5, patay. Okay, so hindi mo siya pwedeng pandarin ng matagal. Okay, para hindi mag-stack up yung bakal sa bakal mo. And then last part is under uli. Start uli. Walang cut to ha, para makita nyo na hindi natin inedit yung video na to. Yan. So sa mga nagugusto mag DIY, pwede nyo gayahin to guys. Basta kailangan meron kayong kasama mekaniko na marunong. So okay na, patay na. Okay, so pagkatapos nyan, tatanggalin na natin yung laman ng fuel. Ng engine, sorry. So, check natin yung tingnan yung viscosity ng natin. Ng oil natin. Masyado nang malabnaw. Kasi nga, natutunaw na yung mga oil sludge doon sa loob. So, ngayon ang gagawin natin, tatanggalin na natin yung oil na nilagay natin. So, H100 dito ha. Okay guys, so gawin natin after natin magpatay ng engine. So ang gagawin natin yan is hahadyan natin ng mga 1 oras o 30 minutes or 25 minutes pinaka minimum. Pero much better sana kung mga 1 oras. Bakit? Para lahat ng laglag ng yung lahat ng dumi, oil sludge, yung tapon ng kanyang mga dumi doon mismo sa loob ng engine, sa kanyang mga internal parts sa loob, lahat yon mahulog sa ilalim. Okay? So yun ang technique dyan para after mo maglagay ng flushing fluid ng crudo, so hayaan mo muna mag-drip lahat ng meron dyan sa dumi na nasa loob ng makina mo. Okay? So ang gawin natin na step is tatanggalin na natin yung na-drain ko na to ng almost 1 hour, hindi ko pa siya tinanggal.
Ngayon natanggalin na natin yan, remove na natin yan para makita natin kung ano yung texture ng laman ng laman ng yung oil niya. Okay? Sige. So balik ako guys after kung maitanggal yung yung old oil. Okay. So tanggal na natin. Ayun. Okay. So ubusin na natin yan guys. Sunod natin natanggalin is yung oil filter. Okay, tingnan nyo guys yung yung viscosity ng oil niya. Tingnan mo. Ayan o. So hindi siya gaanong hindi siya gaanong nang malapot. Ayan o. So malabdo na siya masyado. So ibig sabihin natanggal yung mga dumi-dumi. Tsaka na bagsak yung lahat ng oil sludge galing sa makina. Okay? Tingnan nyo yung yung takbo ng oil na sobrang bilis. So lapot na siya. Clear na siya, no? So yun yung mga technique guys kung bakit kailangan natin mag-flashing. Pero kailangan marunong kayong gumamit ng crudo at marunong talaga yung gagawa. Kasi pag hindi kayo marunong, sorry talaga, sad to say na delikado ang mangyayari sa makina nyo. Okay? So yun ang mga tinanggal ko na yung oil filter. So location yan sa 800 ito. Ayan, nandyan yung location ng oil filter guys. Okay? So ang number nito is may nagtatanong sa akin dyan minsan 0Z0304. Same sila halos. Kasi Genza ito, original ito Yan ang number niya, Z8314. Pero kung sa big brand yan, Z.0304. Okay? Sige. So tingnan nyo yung tulo ng so wala na. Ngayon isasarado na natin yan, tapos maglalagay na tayo ng oil. Ang ilalagay natin ng oil dito is yung Hado Atomic Oil. Ang oil na ilalagay natin para mas sulit talaga. Okay, although mahal siya pero yun ang pinaka the best sa sasakyan. Bakit? Kasi ang halaga ng sasakyan mo guys, million. Medyo bago pa. Tapos titipirin mo yung unit mo. So ikaw na mag-iisip kung ano yung dapat mong ilagay na oil dyan. Okay? Sige. So pahabol ko pala. Bakit kailangan mahal na yung oil ilagay mo? Kasi nga ang expenses kasi pag masira ang makina malaki. So titipirin mo yung oil, yung oil yung pinakadugo kasi ng makina. Titipirin mo yung oil, tapos ang mangyayari naman kung masira naman, magsisisi ka kasi magkano ang paayos ng mekaniko. 1,000, 30,000 to 50,000. Ako lang sana kung ganun, paano ko lumampas pa. Diba? So yun mga basic pointers guys. Sige, isarado ko muna, maglagay ito ng bagong oil. Okay, so ito na yung ilalagay natin guys. Ayan, tatlong gallon or 6 liters. Tingnan natin to. Okay, so yun ang nalagay natin guys. So kumuha na ako ng oil para ilalagay natin dito sa lips. So tandaan nyo, kailangan maglalagay kayo ng dito ng oil para nakasil siya automatic. Okay, sige, okay na yan. So kapitan natin din. Okay, so yan na guys, pupunasan lang natin yung lips nung lagay ng oil filter. Okay. Yan. Punasan nyo para marinis talaga yan. Okay. Pagkatapos, ikakabit na natin. Yan. Yan lang yung mga basic pointers guys. So, basic pointers pa rin. Yan. Okay. So higpitan ko na yan. Pagkatapos tayo may konti. Maglalagay na tayo ng oil sa taas. Maglalagay na tayo ng oil guys na 6 liters. Okay. So tingnan natin yung mechanism sa loob. Diba? Malinis na siya, diba? Okay. So ibig sabihin magandang tira natin. Yan. So yung ilalagay natin is 3 galon o 6 liters na 20W50. So makikita nyo guys yung dyan, kung ano yung gagawin nitong oil na to. Kita nyo yung gas-gas na yan. Yan yung clearance. Dito yung may yellow na yan. Dyan dumadaan yung oil. Okay? So yung kabila left and right, ibig sabihin yan yung surface ng bakal mo. Okay? So ibig sabihin meron siyang mga gas-gas. Ang gagawin ni Hado, tatapalan niya yan. Tingnan nyo. Diba? So ayan ang mangyayari. Ibig sabihin totally chrome na siya. Yung pressure ng oil, the more na mataas ang pressure ng oil, the more na maganda ang takbo ng makina. Bakit? Kasi nga wala na siyang sabit eh. Di tulad nito, hindi mo pa na siya na-treat.
Hindi mo nalagyan ng treatment, ang mangyayari dyan, yung daloy ng oil mo bumabangga. Kaya once nga bumabangga, matagal yung balik in return dun sa mismo sa crankcase, nangyayari yung oil mo sa sunog. Okay? So kaya nagkakaroon ng oil sludge. So tandaan nyo yan guys, kaya kailangan the more na mataas ang pressure ng oil pressure ng makina, the more na maganda ang takbo ng makina. Okay? Okay, so yun ang nangyari. Ibig sabihin, revitalizant, meron siyang revitalizant factor o kaya niyang i-revitalize, kaya niyang buhayin uli yung makina mo. Kaya ganun kalupit ang Hado. Okay, so yun ang mga basic pointers guys, para bakit ito yung ilalagay natin. Kaya bakit ako gulot kayo sa mga YouTube channel natin, kaya natin i-recover yung makina dahil dun sa technology ni Hado. So marami sa akin mga basher na ganun ganyan, pero at least makikita nyo kung ano yung totoo, kung ano yung result, no? So kung sino nagtitiwala sa atin. So maraming salamat sa lahat ng mga nagtitiwala, sa mga aking mga client online na patuloy na sumusuporta at nagbibigay ng inspirasyon sa akin. So sige, ang gawin natin guys, lagyan natin to. Let's go. Masali magagalay sa Okay. Yan guys, lalagyan na natin 6 liters. Naka-on eh, Noy? Apo. Yeah. Off mo. Okay guys, so umapaw, hindi ko nakita. Sige, pinig muna ako guys, iubos ko muna lahat to, tapos okay na. Okay, so busin muna natin itong isang galon. Tapon kasi hindi ko nakita dahil nasikip yung location natin guys. Yan. Okay na. So yung isa naman. So pag magbukas kayo nito, silyado na kasi yan guys, ganyan lang yung simple oh. Angat nyo yan. Yan. So open nyo. Pag na-open nyo, may seal pa yan sa loob. Ayan. Yan. So kailangan mo i-atakin. Yan. Okay, ganun siya kalupit. Okay, so ilipat ko muna dun, tapos balik tayo pag nalipat na natin. Hindi kaya isang kamay guys. Isang tao lang. Okay, so pangalawa na to guys. Yan. 20W50 Hado mineral oil. Hado atomic oil guys. Hirap pag mag-isa lang. Kasi dahil lang kasi tayo dito guys eh. Sa Manila pala ako ngayon, sa mga kapwa ko ano dyan, sa mga ating mga follower, subscriber guys. Sa Manila tayo ngayon. So pwede nyo akong tawagan. Kung available tayo, pwede tayo puntahan yung area, yung unit nyo. Okay, so isa naman. Okay, so tatlo. Yan. Okay, open up. Yun. So tatlo na guys. Yan na yung dalawa natin. Okay, ipapasok ko na to dun para okay na. Tapos pandali natin yung konti. Tapon kanina, hindi ko napansin. Ito mo sa pangalan ni pangalan. Pangalan yung adon. Apa-apa. lamang yung nagdidala. Nag-drum? Okay. Pause mo. Okay guys, tapos na natin yung pangatlong galon. Okay na yan. So, ang gagawin natin, papaandarin na natin. Papakiramdaman natin yung andar niya. Okay. Okay, so tapos na tayo guys. Ligpit na natin to. Yan, tapos na tayo maglagay ng Hado atomic oil. Okay, so sa magtatanong sa akin, meron tayong description ka sa ilalim, so pwede nyo kontakin sa aking FB page sa Carsclick TV. Okay, tapos na tayo sa engine, sa ilalim. Okay, na check na natin, and then sa so gawin natin, i-down natin to, tapos papaandalin natin yung makina.
Okay, para maramdaman natin kung ano yung galit ng makina na ano yung pwedeng i-counterpart ni Hado doon mismo sa loob ng makina mo. Ginagamit lang natin yung treatment. Okay, at saka yung sa fuel tank nalagay natin na 3 bote doon and then isang bote naman sa engine oil. So ngayon, titingnan natin kung anong mangyayari. Okay, so sige, tara, let's go. Close ko na to guys. Okay, so hindi mo natin itatakpan. Paandarin mo natin para marinig natin actual yung andar ng makina. So paandarin natin guys. After natin mag change oil at maglagay ng Hado engine treatment. Sige. Okay, so ang gagawin natin, i-idle lang muna natin yung engine. Hayaan muna natin siya mag-recover sa loob. Ipapakiramdaman natin after few minutes kung ano yung andar ng makina. So ngayon naka-idle pa lang tayo. So tingnan natin yung andar ng engine. Bubuksan ko yung makina. Okay, tingnan natin kung malakas pa yung So malinis yung ano guys, yung andar ng makina. So yung makina malinis kasi nga dahil dito sa ginawa natin. Yeah, so idle natin ngayon konti para kumalat yung Hado doon sa loob mismo ng engine. Kasi ngayon konti, i-ano natin, i-RPM na natin yan. So ganun lang kasimple. Yan, kaandar. So kita mo yung galit ng makina, nasa 2,000 na. Hindi ko ikakat yung video para makita nyo yung actual result ng ginawa natin na treatment. Okay? Para makita nyo talaga kung ano yung may tutulong ni Hado doon sa loob ng makina mo. After ng ginawa nating lahat, so ang gagawin natin, titingnan natin kung ano yung may tutulong ni Hado after ng lahat ng ginawa nating proseso at tutorial. Hindi ko ikakat yung video guys, makita nyo talaga mismo kung ano yung magiging ending ng usap. Okay, naka-idle lang siya into ano, tingnan nyo yung idle niya, bumaba pa ng 700. Tama, 750 to 800 to 900 ang pinaka maximum ng idle RPM. Okay, naka-idle ka lang and then naka-aircon ka. Yan. So pakiramdaman natin yung under ng makina, napakatahimik na siya. Hindi siya ganong hirap. Talagang maririnig mo yung andar matining. Okay, so kung sabihin natin yung ano, okay, para makita nyo yung ano yung sistema ng andar ng makina na idle lang natin guys ng mga ilang minutes pa para makita nyo talaga yung result. Kasi marami nagtatanong sa akin kung epektibo ba. Sabi ng iba ano daw, imposible. Pero syempre technology po ito, yung sasabihin ko sa inyo, technology po ito, law of nature, di natin kayang basagin yan. Only Hado ang kayang gumawa ng diffusion sa metal to metal contact, ang kayang magtanggal ng friction at kayang mag-chrome ng metal, especially sa mga makina, sa internal parts, metal to metal surface. Okay, so ginagawa talaga ni Hado talagang gagawin niya yung kung ano yung hindi kayang gawin ng mekaniko, especially yung mag-chroming. Sabi nga nila, paano yan wini-welding sa loob? Imposible. Dahil imposible kung wala kang Hado technology na ginagamit. Pero dahil ito nga po yung binabayaran dito, yung technology ni Hado na kaya niyang chrome. Okay, mag self chrome, kaya niyang i-revitalize, so kaya niyang buhayin yung makina mo na mula sa pagkasira at kaya niyang ibalik sa brand new. So wag naman sanang literal yung pag-uusap na mula sa pagkasira. Ibig sabihin, kung ang makina mo may mga gas-gas doon sa loob, into 2mm ang lalim, kaya pa yung tapalan ni Hado, kaya niyang i-recover na hindi ka nagbubukas ng makina. Okay? Kasi kung walang Hado, kahit ako, sabihin ko talaga once na may mga blow by na yan, automatic, open na engine na yan. Pero kung may Hado,
kaya pa natin i-recover, marirecover po yan. Okay? So, ginagawa ko, pinapaliwanag ko muna sa inyo yung kwento para habang nag-idle tayo, malaman nyo kung ano yung magiging effect. So, after natin magkwento, titingnan natin kung ano yung pwedeng maitulong ni Hado sa ngayon. Okay? So, yung power to, brand new pa to, mga almost mga isang taon pa to mahigit. Pero yung power niya, ang galit ng makina is nasa 2.5 to 2.8. Ibig sabihin, ano na yan po yan? Loss compression na yan. Bakit? Kasi nga, dapat ang galit niya nasa 1,000 to 200, 1.3, dapat magalit na yung makina. Hindi pa siya nagagalit. Ibig sabihin, meron siyang konting problema sa loob. Pero pag hindi ka, wala kang Hado, magiging general na po yung galit niya na yun. Parang sa mo, okay na lang. Okay? So ngayon, titingnan natin yung hatak ng makina. Kung kaya niyang pagalitin yung makina ng 1,200 to 1,500, galit na talaga yung makina. Ibig sabihin, pwede mo na siyang itakbo. Okay, so ito, mababang video po ito, pero tsagaan nyo na ito. Dito ko mapapakita sa inyo kung ano talaga ang resulta ng Hado. Ano po talaga yung pinopromote natin na Hado engine treatment. So ito po yung pinakamabisa na way upang ang total delay, yung low power, walang hatak sa paahon. So ito lang po ang mai-recommend ko sa inyo. Wala na po akong maisasabi na pwede mai-recommend. Ito lang po yung Hado. Tsaka makikita nyo po sa buong YouTube channel, ako lang po yung nagbibigay ng idea sa engine treatment about sa Hado na ganito na treatment po. No po. Dahil ako rin po yung isa po tayo sa distributor exclusive ng Hado engine treatment. Okay? So sa mga nagtatanong sa akin, mayroon pong description sa baba. Andun po yung page natin, yung link, pwede nyo pong i-link yun, i-click yun para malink po kayo dun sa channel natin sa FB page at dun po tayo mag-uusap. Isisend ko po yung mga detalye kung ano po yung nararapat natin gawin para makarecover yung mga problema mo sa sasakyan. Okay? So maganda na po yung Hado. So once na ang makina mo walang check engine, hindi pa siya na-overhaul o tawag niya na naglo-low power lang. So ang Hado engine treatment po ang pinaka magandang way upang iwas ka sa opera ng makina mo. Kasi pag hindi yan na gawa ng paraan, sigurado talaga na magkakaroon ng problema yung makina mo. Okay? So hindi ko na lang po siya in-RPM tulad sa mga video ko nga ina-accelerate ko. Baka sabihin nyo mayroong ano yun. Ito talaga, hinayaan ko lang yung makina mag-idle. Kaya nakikita nyo, medyo matagal ako, nagkukwento lang ako para makita nyo actual kung ano magiging resulta. Okay? So check na natin guys yung ating RPM. I-RPM na natin muna saglit. Kita nyo yung galit niya. Andaman nyo. Pakinggan nyo mabuti yung galit ng makina. Tututok ko yung camera para maramdaman yung galit ng makina. Narinig nyo yung galit ng engine guys. Yung galit ng makina, talagang solido yung tunog. Ibig sabihin, solido yung sabog ng combustion chamber. Kaya tingnan naman natin sa RPM kung ano hanggang saan galit yung makina na kanina nasa 2.8. Ngayon tingnan natin. Diba? So, lumilindol yung buong unit. So yung galit niya sa 1,100, maririnig mo na rin sa 1,100. Okay? So kung ano yung galit niya sa 2.5, sa 2,000, 2.5 hanggang mag-trace, same lang dito sa 1,100. Okay? So kanina kasi pag inapakan mo, yung galit na siya, pero yung pinakagalit niya maririnig mo sa 2,500. Okay? So ibig sabihin, dito pa lang sa ginawa nating treatment na yun guys, na-recover niya na yung galit niya sa 1,000. Bumalik ka sa original na lakas. Okay? Dahil dun sa ginawa nating treatment na ginawa at saka yung Hado na ginamit natin lahat. Okay? So ganun po ka-effective yung Hado guys. Ganun ko po inilalaban yan. Sabi ko nga sa mga customer ko online, tumatawag talaga sila actual. Sabi ko sa kanila kung wala po yung effect, videohan nyo lang po yung before and after bago kayo naglagay tsaka sa RPM. And then kung walang effect, willing po tayong mag-refund kung magkano po yung nabayaran nyo, sinasaulit po natin yan. Okay? Dahil hindi po tayo tumatanggap ng result na hindi maganda. Bakit po? Kasi masisira yung company at masisira po din yung pangalan natin. Kaya iniingatan po natin yung company na talagang maganda yung magiging resulta na walang negative na impact. Okay? So far wala naman ako naririnig na impact na negative guys sa lahat naman nag-order sa akin sa online. So marami na yan sila. Hindi na natin maisa-isa. Pero one time gagawa ko ng video na ipakita ko sa inyo yung mga order sa atin. So ulit natin guys, yan ang after. Yung galit niya, dito na 2,000. Saka pag pinitik ko yung RPM, pitikin ko 1, 2, 3, pitikin ko 1, 2, 3.
responsive agad siya. Oh. Saka yung galit niya, kung ano yung galit niya sa 800, same lang din hanggang 1,100, hanggang 1,500, hanggang 2,000, hanggang 2,500, hanggang 3,000. So ako hindi ko na ginang inaapakan yung tulad ng mekaniko na pinapaabot ng 4,500. Alam nyo kung bakit? Kasi ako bilang mekaniko, ramdam ko yung ano ng makina. Pag yung makina na hirap na nga yan umabante o ano, hindi mo na kailangan sipain pa yan ng 4,500 o 5,000. Ipapakita mo sa may-ari na low power o okay na yung makina. Bakit? Kasi kawawa yung engine. Okay lang sana kung sa atin yan, sa client yan. So concern lang tayo sa client. So once na marinig mo na yung RPM, huwag mo nang ihataw kasi kawawa naman yung makina. Okay lang sana kung pag nasira, babayaran ng mekaniko. Maraming mekaniko kung makaapak na accelerator, grabe, maabot pa ng red. Ibig sabihin ng red, delikado na yan. So gusto mo paabutin ng delikado ng 5, huwag na. Huwag ka na magpasikat. Hindi mo na kailangan pasikat ng RPM mo, tumatakbo ng ganyan. Kasi kawawa ang makina mo guys, pag umaabot ng ganyan ng 4,000, 5,000 ang makina mo, akala mo okay ng RPM, pero kamusta na may makina mo, sisira yun. So ginagawa kasi natin, mekaniko tayo, inaayos natin. So kung ano yung mga mali na dapat iwasan yun. Tulad dito, ang galit ng makina, indes na sa 2,000, no? Oh, sumisipot agang galit na siya. Yung sabihin gusto niya na umandar. So wag mo na paabutin ng 4,000. So enough na yun at isakita mo na malakas na yung andar ng engine. Tsaka yung RPM niya, yung compression sa loob naka-recover. So yun ang pinaka-importante sa lahat guys. Okay? So yan ang masabi ko. So yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng walang sawang suporta sa aking mga follower. At sa aking mga client na nagtitiwala sa atin sa ating FB page na umorder ng isang set. So ulitin ko guys, 5,500 po ang isang set niyan and then plus shipping fee na 200. So murang-mura na po yan. Presyong ano po yan, presyong pangmasa, presyong kampanya na po yan. Bali, binibigyan natin ng mura para magamit nyo mismo, matry nyo mismo yung produkto natin kung gaano ka-effective. Na walang magic po ito, kundi ito ay technology. Technology po ito, wala po itong hula-hula, wala pong manggagamot dito. Okay po? Inuulit ko lang po. So shoutout sa lahat ng mga nagtitiwala sa atin at sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel at ating FB page. So ngayon guys, pasensya na kayo at medyo matagal ako, almost months ako hindi nakapag-vlog sapagkat busy talaga tayo. So ngayon ako bumabalik ako ngayon, sana tuloy-tuloy na to. Pero sige lang, kaya medyo busy talaga ako guys. Siningit ko lang itong Hyundai 100 dahil talagang sinadya talaga tayo. So far nasa Manila ako ngayon guys, nasukat pa rin niya kayo ngayon. So ulitin ko ulit, tingnan natin yung RPM. Recover na siya guys. 1,500 yung galit niya. 1,200. Recover na. Galit na siya. Mabigat na yung RPM. Mabigat na yung RPM. Ibig sabihin, prosado na yung makina. Okay? So, yun lang. Please subscribe to my YouTube channel. Comment and then lahat ng mga tanong nyo guys, comment na kayo dun dahil sasagutin ko yan. Wala tayong ini-skip na mga dyan, na mga tanong na hindi natin pwede sagutin. Sasagutin natin lahat ng anong tanong at anong maraming makina. Okay, basta makina lang. So, yun lang. Maraming salamat. Again, please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless. See you. Wow.